Magandang araw po. Ako po si Jael Jacob D. Sinacos, nakabilang sa Pangkat Africa. Ang mga kagrupo ko ay sina Francis Carlo Borong, Raymond Jr. Torres, at AJS Ortiz. Ito po ang mga impormasyon tungkol sa bansang South Africa. Matatagpuan sa katimugang dulo ng Africa na napapaligiran ng parehong karagatang Atlantiko at Pasipiko. Ang South Africa sa pangkalahatan ay may banayad at kaaya-ayang klima na may mainit at maaraw na panahon at banayad na taglamig. Kilala sa The Big Five: elepante, kalabaw, leon, leopardo, at rhinoceros. Pati na rin ang marami pang ibang kabilang ang zebra, unggoy, giraffe, at penguin. Napakaiba-iba ang sa buhay ng halaman nito. Ang South Africa ay ang tanging bansa na may sariling buong kaharian ng halaman. Ang Zulu ay tumutukoy sa pangkat etniko sa South Africa. Kilala sila sa kanilang mga gandang matingkad na kulay na mga kwintas at basket, pati na rin ang maliliit na ukit. Ang kalayuan ng South Africa. Nakalatag ito ng libu-libong milya at ang layo mula sa mga pangunahing lungsod sa Africa tulad ng Lagos at Cairo, at higit sa 6,000 milya ang layo mula sa karamihan ng Europa, Hilagang Amerika at Silangang Asya. Magandang araw. Ako po si Francis Carlo E. Borong at ang aking napiling bansa ay Egypt. Ito po ang mga impormasyon tungkol sa aking bansa. Sinaunang kabihasnan. Ang Egypt ay tahanan ng isang pinakatandang kabihasnan sa mundo na nagsimulang mahigit 5,000 taon na ang nakalipas. Mga piramide. Ang Great Pyramid of Giza ay isa sa 7 kababalaghan ng sinaunang mundo at ito lamang ang natiling halos buo pa rin. Ilog Nile. Ang Nile ang pinakamahabang ilog sa mundo na dumadaloy sa Egypt at nagbibigay ng halagang tubig para sa agrikultura. Hieroglyphs. Ang mga sinuunang taga-Egypt ay gumagamit ng sistema ng pagsulat na tinatawag ay hieroglyphs na pinubuo ng mga simbolong larawan. Mga paraon. Pinamumunuan ng mga paraon ang Egypt na ituturing na parehong pinuno sa politika at Diyos sa lupa. Kabisera. Ang Cairo, ang kabisera ng Egypt at pinakamalaking lungsod sa Africa. Sphinx. Ang Great Sphinx of Giza ay isa sa pinakamalaking estatwa na gawa sa mga limestones, pagkatawan ng layon at ulo ng tao. Desyertong tanawin. Karamihan ng lupain ng Egypt ay desyerto, partikular ang Sahara, na sumasakop sa halos buong bansa. Pagkakaiba-iba ng rehiyon. Bagaman karamihan sa modernong Egypt ay Muslim, mayroon nitong mahalagang Kristiyanong minorya. Karamihan ay Coptic Orthodox. Paboritong destinasyon ng turista. Kilala ang Egypt sa mga makasaysayang pook tulad ng mga templo, piramide, at mga lambak ng mga hari na dinarayo ng milyong-milyong turista taon-taon. Yun lang ang mga promosyon tungkol sa aking bansa. Ako po si Raymond Jr. E. Torres. Ang bansa ko po ay Algeria. Ito po ang may impormasyon tungkol sa aking bansa. Ang Algeria, ang pinakamalaking bansa sa Africa, ay isang lupain na mas mayamang kasaysayan, magkakaibang tinawin at evolusyon pang edukasyon. Ang pagkalugad na ito ay sumasalamin sa mga makasaysayang pagmana ng Algeria. Kayamanan ng kultura at hikain sa ekonomiya at sa umuusbong na mga koneksyon pang-edukasyon na nagtatampok sa hinaharap ng paglago at internasyonal na pakikipagtulungan. Ang Algeria ay isang bansa matatagpuan sa North Africa. Ito ang pinakamalaking bansa sa Africa at ang ika-10 pinakamalaki sa mundo. Sa mayamang kasaysayan, magkakaibang kultura at magagandang tanawin, nag-aalok ang Algeria ng kakaibang karanasan para sa mga estudyante at imigrante.
Ang Algeria ay may mahusay na sistema sa edukasyon na may maraming mga universidad at institusyon pang-edukasyon. Ang bansa ay kilala sa pagtutok nito sa mga lagaran at ng agram, teknolohiya, engineering at matematika. Ang mga universidad sa Algeria ay nag-aalok ng malawak na hanay na mga programa at degree na nagbibigay ng mga mag-aaral ng sapat na pagkakataon upang ituloy ang kanilang gusto na mga langaran ng pag-aaral. Ako po si AJS Ordis. Ito po ang aking bansa, Nigeria. Ito po ang tungkol sa aking bansa. Ang ekonomiya ng Nigeria ay isa sa pinakamalaki sa Africa. Mula noong huling bahagi ng 1960, ito ay pangunahing nakabatay sa industriya ng petrolyo. Ang isang serye ng mga pandaigdigang pagtaas ng presyo ng langis mula 1973 ay nagbunga ng mabilis na paglago ng ekonomiya sa transportasyon, konstruksyon, pagmamanupaktura at mga serbisyo ng pamahalaan. Dahil dito ay humantong sa isang malaking pagdagsa ng mga taga-bukid, mas malaking sentro ng kalunsuran ang produksyon ng agrikultura ay tumigil sa isang lawak na ang mga pananim ng pera gaya ng palm oil, mani at bulak ay hindi na makabuluhang pang-export ng mga kalakal. Bilang karagdagan, mula noong mga 1975, napilitan ang Nigeria na mag-import ng mga pangunahing bilihin gaya ng bigas at kamuting kahoy para sa domestic consumption. Ang sistemang ito ay gumana ng maayos hanggat ang mga kita mula sa petrolyo ay nananatiling pare-pareho. Ngunit mula noong huling bahaging 1970, ang sektor ng agrikultura ay nasa patuloy na krisis. Dahil sa pagbabago-bagong merkado ng langis sa mundo at mabilis na paglaki ng populasyon ng bansa. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong panonood.